Clearing operation sa Pasay City na uwi sa suntukan. Isang enforcer ng MMDA, hinawi ang kamay ng isang lalaking abala sa pagvi-video. Ang suspect tuloy nagalit at inundayan ng sapak ang biktima. Natumba pa sa kalsada ang enforcer. Kung ano ang punot dulo ng away at iba pang detalye, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong September 19, kasama ang buong bersa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Bagyong Helen, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, pero mga pag-ulan tuloy pa rin dahil sa habagat. Sa pulse sa video, tricycle driver bugbog ang inabot sa kanyang kapitbahay sa Caloocan. Construction worker sa Cebu, patay matapos mahulog mula sa pinagtatrabahuang gusali. Dalawang sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon, kabilang ang sinasabing karelasyon niya, arestado. Vice President Sara Duterte, hindi na nga nanumpas sa hearing, bumuelta pa sa sinasabing maling paggamit niya ng pondo ng bayan. At global girl group na Cat's Eye, dinumog ng fans sa kanilang showcase event sa Taguig. Mga suntok ang inabot ng tauhan ng MMDA sa gitna ng clearing operations sa Pasay City. Nagalit daw kasi ang suspect ng hatakin ng mga enforcer ang ibinilin lang sa kanya na sasakyan. Nahulihan pa ng droga ang sospek ng maaresto. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Nakatayo lang malapit sa kanyang motor ang tauhan ng MMDA na yan nang masapul sa CCTV sa Pasay City kahapon. Habang paangkas ang kanyang kasamahan, lumapit ang isang lalaki habang kinukunan sila ng video. Hinawi ng enforcer ang cellphone. Agad naman napiko ng lalaki at sinuntok ang enforcer. Nagpatuloy ang pananapak hanggang sa tuluyang bumagsak sa kalsada ang tauhan ng MMDA. Nangyari ang insidente sa kasagsagan ng clearing operation sa kanto ng Advincula Street at FB Harrison Street sa Barangay 26. Nagalit umanong lalaki nang hatakin nilang isang sasakyan dahil sa illegal parking. Ipinagbilin daw ang naturang sasakyan sa nanapak na lalaki. Hindi pala siya talaga ang driver. Hindi rin po siya ang may-ari ng sasakyan. Kumbaga, binilin sa kanya dahil nasira yung kotse. So, he is the mechanic. Nabigyan na siya ng mga towing impounding forms po natin and also the violation ticket. Ang ginagawa po niya, nagkakamera siya, nagvi-video siya. Giit ng biktimang enforcer, tinabig niya ang cellphone ng lalaki dahil masyado na itong malapit sa kanyang mukha. Bibidyoan ka na, ginaganon yung mukha ko. Hindi ko na muna pinapansin. Hindi, kunin niyo lahat. Hindi pa nakontento. Dinalawan pa uli ako, kaya doon ako natumba. Yung dalawang huli na suntok, yung medyo solid. Kaya ang pakiramdam ko, parang nagdilim yung paningin ko talaga. Wala na sa gaanong lakas na tumanggap ng gano'n. Hindi naman daw pinagbabawalan ng MMDA ang pagbivideo sa kanila ng publiko. Pero kung nakakasagabal na raw sa kanilang operasyon, pinapahinto nila ito. Kalaunan, inaresto ang nanuntok na lalaki. Nahulihan pa ito ng isang sachet ng shabu. Aminado naman ang suspect sa ginawang pananakit. Bakit sir umabot pa dun sa pananakit, sir? Yung cellphone ko kasi, na pinambibideo ko sa kanya, tinapik niya na nabasag. Tumilapon siguro mga 3 metro yung tinapunan. Inamin din ng lalaki na sa kanyang nakuhang illegal na droga. Maharap siya sa reklamong indirect assault at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nakalabasan ng Philippine Area of Responsibility kagabi ang Bagyong Helen. Sa kabila niyan, patuloy ang mararanasang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil naman sa habagat. Kabilang dyan ang Zambales, Bataan, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Occidental Mindoro at Northern Palawan. Posible naman ang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Abra, Benguet, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal at ibang bahagi ng Mimaropa at Ilocos. Pulupulong pag-ulan naman ang mararanasan sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas dahil pa rin sa habagat.
Maraming lugar pa rin ang nagkansela ng klase ngayong araw bunsod ng epekto ng sama ng panahon. Narito ang mga bayan at probinsya sa Frontline Report ni Dave Abuel. Iniinda pa rin ng ilang lugar sa bansa ang epekto ng malakas na ulan nitong mga nakaraang araw. Kaya nagdesisyon ng ilang lokal na pamalaang magkansela muna ng klase ngayong araw. Walang pasok sa lahat ng antas sa Valenzuela, Rosales, Pangasinan, mga bayan ng Balagtas, Bukawe, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Giginto, Hagonoy at Mikawayan sa Bulacan. All levels din sa iba pang bayan ng Bulacan, kasama riyan ng Norsagaray, Obando, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Miguel at Santa Maria. Sa probinsya naman ng Pampanga, walang pasok sa lahat ng antas sa Florida Blanca, Magalang, Mexico, Minalin, Porac, San Fernando, Santa Rita, San Simon, Santo Tomas, Sasmuan at Angeles. Gayun din sa Bambantarlac, Candelaria sa Zambales, Olongapo City, mga bayan ng Kawayan, Mursa at Himamaylan sa Negros Occidental at sa mga Kulasi at Pandan sa Antique. Samantala, preschool hanggang senior high school ang walang pasok sa probinsya ng Bataan, mga bayan ng Baliwag, Malolos, Marilao, San Ildefonso at San Rafael sa Bulacan, maging sa Arayat, Mabalacat at Macabebe sa Pampanga at sa Hamtic Antique. Tutok lang sa News 5 para sa mga update tungkol sa sama ng panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, dahil po sa habagat na pinalakas ng bagyong Helen, baha pa rin po sa ilang bahagi ng bansa. Wala nang matanaw na pananim sa palayan na ito sa Palawan. Sa tindi kasi ng buhos ng ulan, tuluyan ng nalubog ang taniman. Pinasok na rin ng baha ang ilang kubo sa lugar. Nakuha na naman ng isang netizen ang malakas na ulan sa Lanao del Norte. Halos tangayin ng malakas na hangin ang mga trapal sa pamilyahan na ito. Biglang bubuhos din ang ulan sa Iloilo City kagabi. Sa kuhang ito ng isang netizen, makikitang pumapasok na sa kanilang gate ang tubig mula sa kalsada. Tumaas na naman ang kaso ng leptospirosis matapos ang pananalasa ng bagyong Enteng at Habagat. Sa Metro Manila, umabot na sa mahigit 2,000 ang tinamaan ng leptospirosis mula January hanggang September 7. Mas mataas po yan sa halos 1,600 na kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nasa 130 naman ang namatay. Paalala ng PhilHealth, sakop ng benepisyo ng kanilang mga miyembro ang pagpapagamot para sa leptospirosis at dengue na uso rin tuwing tag-ulan. 14,300 pesos ang benefit package para sa leptospirosis, 13,000 pesos para sa dengue fever, at 16,000 pesos naman ang sasagutin ng PhilHealth para sa dengue hemorrhagic fever o mas malalang uri ng dengue. Kambyo naman tayo sa kamera kung saan nagkainitan na naman ang ilang mambabata sa pagdinig sa budget utilization ng Office of the Vice President. Welta naman ni VP Sara, hindi budget ang pakay sa pagdinig, kundi ang patansikin siya bilang Vice Presidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Yan ang nilinaw ni Vice President Sara Duterte tungkol sa ugnayan nila ni Pangulong Bongbong Marcos nang matanong kung makikipag-alyansa pa ba siya sa mga Marcos sa mga susunod na eleksyon. Sagot ng bise, Oh, never again. matatandaan naman noong 2022, tinawag pa ni PBBM si VP Sara na kanyang BFF o Best Friend Forever. Pero tuluyan na ngang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, but ngayon hindi na kami nagkakausap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Natanong din si VP Sara kung sa tingin niya ay may kinalaman si PBBM sa mga nangyayari sa kanya sa Kamara. Ma'am, hindi ko sagutin yan kasi sarcastic yung sagot ko dyan. Pero sa usapin ng presidential election sa 2028, may kilala raw si VP Sara na planong tumakbo. Si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2028. Wala pang tugon ng palasyo at si Speaker Romualdez kaugnay ng mga pahayag ni VP Sara. Pero ang mismong bise nagsabi na sa 2026 pa raw niya iaanunsyo kung may plano rin siyang tumakbo sa pagkapangulo.
Bago ang mga pahayag na yan, humarap si VP Sara sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa isyu ng paggasta sa pondo ng Office of the Vice President. Pero bago pa mag-umpisa ang hearing, tumangging manumpa ang bise. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Yung term lang po yun pero lahat po considered as a resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa. Dito na dinepensahan ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo si VP Sara. Magkaiba raw ang testigo, akusado at resource person. Dahil dito, sinuspindi muna ang pagdinig. Kinausap ng bise si Arroyo saka nagpunta kay Congressman Rodante Marcoleta at kinamayan niya ito. Kalaunan, pinagbigyan din ng komite na wag nang manumpa si VP Sara. Pero nanumpa pa rin ang iba pang resource person. Isinagawa ang pagdinig dahil sa privilege speech noong September 3 ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Kini-question niya ang mga programa at paggastos ng OVP sa mga nakalipas na taon. Pero giit ni VP Sara, malinaw na hindi tungkol sa pondo ang gustong tumbukin sa Kamara, kundi ang atakihin at patalsikin siya. This much is evident from the very words of the privilege speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. You may try to destroy me, you can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Pati ang ibang kongresista kinampihan ng bise. Si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta kinuwestiyon ang pagdinig ng komite dahil wala raw rason para gisahin pa si VP Sara dahil hindi naman ito kinuwestiyon ang kapangyarihan ng Kongreso pagdating sa budget. Dito na nagalit at pumalag si Manila Congressman Benny Abante. Is there anybody who is questioning the legislative function and oversight function of Congress? Is there? Because if there is none, then we are not supposed to overextend the discussion or any manifestation because nobody is questioning that. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. Para pahupain ng tensyon, sinuspindi ulit ang hearing. Pero habang nakabreak, si Abang Party List Representative Stephen Paduano naman ang lumapit at tila nakasagutan ni Marcoleta. Anong kind of legislation ang pinag-uusapan? Sino nag-establish? Wala nang prior determination. Para pahupain ng tensyon, pumagitna at umawat na ang ibang kongresista. Hearing resumes. Pagbalik ng pagdinig, dito na iginiit ni Committee Chairman Joel Chua na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Itinanggi rin niya na may planong i-impeach si VP Sara. Sa September 23 naman nakatakda ang plenary debates para sa budget ng OVP. Hindi pa tiyak kung dadalo rito ang bise. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa ibang balita, naaresto na ang dating pulis na pangunahing sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Natuntun sa bayan ng Balayan sa Batangas, si dating Police Major Alan De Castro ang sinasabing nobyo ni Camilon. Kasama rin sa hinuli ang bodyguard ni De Castro na si Jeffrey Magpantay. Kabilang ang dalawa sa most wanted list ng Calabarzon Police. Nahaharap sila sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Oktubre ng nakaraang taon nang huling makita si Camilon sa Tuwi, Batangas. Susunod, habulan at suntukan ng dalawang lalaki sa Caloocan sa pool sa video. Construction worker sa Cebu nahulog mula sa pinagtatrabahuang gusali. At account ng ilang kumpanya at news organization sa X na biktima ng mga hacker. Mga kapatid, yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga.
Bugbog ang inabot ng isang tricycle driver sa nakaalitan niyang kapitbahay sa Caloocan. Ang kanilang habulan sa kalsada nasa pulpa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Sa pulsa CCTV ang habulan ng dalawang lalaking ito sa Purok 9 sa Barangay 176 sa Caloocan City noong isang linggo. Iika-ika ang nakaputing lalaki habang hinahabol ng lalaking nakaitim na t-shirt. Hindi na gaanong nakita sa CCTV ang buong eksena ng pambubugbog. Pero bahagya pa rin nakuna ng komosyon nang magpang-abot ang dalawa at awatin ng kanilang mga kapitbahay. Kwento ng isang testigo na mamasada lang daw ng tricycle ang biktimang si Junel nang biglang habulin ng kanyang kapitbahay. Nagulat po ako, tumatakbo na po, ika-ika na po siya, may tama na po pala. Tapos sinabol po siya. Pag-abol sa kanya doon, umawat na po kami. Pag-awat namin, may tama na po pala. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima matapos hatawin ng suspect saka mabilis namang tumakas. Bigyan niya ko sinuntok dito sa ulo. Kundi hanggang sa makatakbo ako, sinundan niya po ako. Sinundan niya po ako, tapos bigla po siyang inabutan ng asawa niya ng 2x2 o kaya tubo po ata yun. Agad isinugod sa ospital ang biktima na kinailangang operahan sa ulo. Hinala naman ng kapatid niya na pagbuntunan lang ng galit ng lalaki ang biktima. Binugbog daw po ng kapatid ko yung anak niya. Hindi nga po na hawakan ng kapatid ko yung anak niya. Dahil wala naman po yung kapatid ko sa pangyayari lang sinasabi niya, binugbog niya yung anak niya. Sa ngayon, hindi na mahagilap ang nambugbog nilang kapitbahay. Kaya umaapela sila sa mga otoridad na hanapin ito para mapanagot sa nangyari. Bakit hindi kami binibigay ng hustisya? Samantala yung kapatid ko yung nahihirapan ngayon. Sana mabigyan po ng hustisya yung ginawa niya sa kapatid ko. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suy, News 5. Patay ang isang construction worker matapos mahulog mula sa ika-17 palapag ng isang gusali. Nasa frontline ng balitang yan, si Jana Roa. Duguan at bali-bali ang katawan ng lalaking yan nang abutan ng mga otoridad sa isang gusali sa Barangay Apa sa Cebu City nito Lunes ng gabi. Nahulog daw ang lalaki mula sa ika-17 palapag ng ginagawang gusali sa lugar. Isa ang biktimang si Michael Isidro sa mga nagpipintura sa naturang palapag ng mga oras na iyon. Pero nagtaka mga kasamahan niya dahil hindi nila ito mahagila para mag-time out. Laking gulat na lang nila nang matagpuan si Isidro na wala ng buhay sa loob ng isang manhole. Tingin ng mga otoridad. Akong kayo na yung nag-iigtan sila ang bisig lang takot niya kaniya bisig na putol. Kung natagrak na siya, hangin-hangin siguro. Yan na pinaka-hangin niya na ubos no, hindi pa siya nagdaka sa 17th floor. Siguro mas susupagin siguro dito ang hangin. Ako mas nag-i-ask, ano nag-work mo, batik man ang panahon. According to them, during that time daw walay hangin, walay ulan. So, nag-work sila. Natanggal din daw ang bakal na pinagkabitan ng biktima ng kanyang safety harness. Nasa safety harness but wala properly o butang katong area kung dapat asa mabutang to. Dito rin yung gibutang, according to them, dito rin yung gibutang sa grills, sa aircon. Apil daw ko nung nahulog sa baba. Sinuspindi muna sa ngayon ng Office of the Building Official ang operasyon sa lugar at binigyan din ng notice of violation ng mga namamahala rito. Hiningan na rin ng incident report ang mga ito. Magpapatuloy lang daw ang paggawa sa gusali pagkatapos ng investigasyon at kung tatalima sa mga safety requirements ng pamunuan ng gusali. Kasama rin dyan ang pagsagot sa lahat ng gastusin ng naulilang pamilya ng biktima. Ang mga pulis may ginagawa na rin pag-aaral para matiyak na walang foul play sa nangyari. Hindi naman nagpaunlak ang mga namamahala sa proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Roa, News 5. Nabiktima ng hackers ang ilang media organizations at kumpanya sa X na dating Twitter. Kaninang madaling araw may nag-post ng "This is a hacked account" na may nakalagay ring mahabang code sa X accounts ng ilang news organizations kabilang po dito sa Pilipinas. Damay rin dyan ang ilang pribadong kumpanya.
Hindi rin nakaligtas sa hacking spree ang World Health Organization o WHO, pati mga politiko. Wala pang pahayag tungkol dito ang X. Susunod, kahit maulan, showcase event ng global group na Cat's Eye sa Taguig, tinumog. Supermoon na tanaw sa Pilipinas at ibang bahagi ng mundo. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Hindi na out of touch ang global girl group na Cat's Eye sa Pinoy fans matapos ang kanilang fan showcase event kahapon. Hindi naman binigo ng grupo ang kanilang fans sa kanilang all-out performance. Nagpasample pa sina Manon, Lara, Dani, Megan, Yunshay at ang ating kababayang si Sofia ng kanilang mga kanta gaya ng Touch. Kinilig ang Philo icons ng kantahin ni Sofia ang Pinoy version nito. Nasa bansa ang girl group para sa kanilang Pop Star Academy documentary. Ipapakita dyan ang kanilang journey kung paano sila napili mula sa iba't ibang bansa. Naku, nakita nyo ba ito kagabi? Tuwang-tuwa talaga ang maraming Filipino skywatchers. Ito yung natanaw kasi dito sa Pilipinas ang supermoon o perigee full moon. At mga kapatid, nangyayari lang po ito kapag pinakamalapit ang buwan sa mundo. Very cinematic ang eksena sa bahaging ito ng Bohol kung saan kuminang ang harvest supermoon sa ibabaw ng dagat. Kuhang-kuha rin ang pambihirang laki at tingkad ng buwan sa mga litratong ito mula pa rin sa Bohol. Pero di lang po sa Pilipinas natanaw yan, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Katunayan, kahit ang isa nating kababayan na nasa Australia, nasilayan ng supermoon sa Bondi Beach sa Australia. Doble naman ang astronomical treat para sa mga taga-Venezuela. Bukod po kasi sa supermoon, natanaw din dito ang partial lunar eclipse. Dito po makikita ang anino sa bahagi ng buwan dahil pumagit na ang planet Earth dito at sa araw. Ganda. Pero a few weeks ago, nakita ko yan dito sa side natin sa Manila. Yung super pula talaga yung buwan, yes. supermoon. Oo, I think supermoon din yung Supermoon din yung tawag. Yes. Mga kapatid, 97 days na lang po ay Pasko na. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.